balita. Magsisi Israel, ang sala'y itakwil. Si Kristo'y iyong ibigin at lagi mong sundin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw pong ito ating ginugunita ang pagpapakasakit ni San Juan, ang tagapagbinyag, martir. Tayo ay nagagalak dahil pinagkaluban tayo ng isang matibay na halimbawa para ipahayag ang ating pananampalataya. Kaya naman taglay ang pusong mapagpasalamat. Halina mga kapatid, taas natin ang intensyon sa misang ito, ang ating mga personal na kahilingan at ang kahilingan na iyong mga humihingi ng panalangin. Upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob nating aminin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Anak ng Ama.
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nilob mo sa pagkasilang at pagkamatay ang iyong anak ay pangunahan ni San Juan Bautista, ang kanyang pagpapakasakit para sa matapat mong katotohanan at ang kanyang pagsisikap na sundin ang loob mong makatarungan ay amin nawang dibdibang mapanindigan sa pananalig sa iyong aral. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang singtibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi kanila matatalo pagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kukunang mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo ay may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang.
Kaya naman ikaw, poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon ay sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamping langit. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng iyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't pinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno at tukbo, at ang mga pangunahing mamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na siyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpat pa niyang ibibigay kahit na ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa naroroonan ng hari. "Ang ibig ko'y ibigay ninyo sa akin ngayon ang sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinagutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay ng dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga kapatid, ang sarap po ng tulog kapag alam mong wala kang niloloko. Ang himbing mo kapag alam mong hindi ka nagsisinungaling. Mapayapa ang puso mo kapag alam mong wala kang binabaluktot na katotohanan. Ito po yung mga bagay na nagbibigay po sa atin ng kapayapaan. Yung bang parang kahit alam mo na ang ginagawa mo ay hindi pinakikinggan, hindi tinitignan para sa iyo, nasasabi mo sa iyong sarili, you have done your part. Mapayapa kang matutulog at higit sa lahat, mapayapa kang haharap sa Panginoon pagdating ng takdang panahon. Iniisip ko po ito si Juan, dito po sa kalagayan ni Juan Bautista at ang kalagayan ni Herodes. Si Herodes po kaya ay nakatutulog sa kanyang ginagawa o sa kanyang pagpapasya. For sure, alam ko po na si Herodias ay manhid na. Kaya naman, hindi niya na nakikita ang tama at mali at mas lalong hindi niya na nakikita kung ano ang katotohanan. Kaya naman para sa kaligayahan niyang makalupa, iniisip niyang alisin ang anumang hadlang sa kanilang pagsasama ni Herodes. Yan ay walang iba kung hindi si Juan Bautista. Kaya naman nung nagkaroon ng pagkakataon, nagsayaw ang kanyang anak at nagustuhan ng mga panauhin at ng haring si Herodes, dali-dali pong tumakbo ang kanyang anak sa kanya at sinanong, "Nay, anong hihingin ko?" Matuli niyan sinabi, ang ulo ni Juan Bautista. Mga kapatid, kapag tayo po ay may tinatago at kinikimkim sa puso natin, anumang balakid, hahanapan po natin ng paraan para ito po ay matakpan. Tunay nga naman po, si Herodias, dahil naiinis siya kay Juan Bautista, dahil kinakalawkaw ni Juan ang kanilang kasalanan. Imagine, yung pong kapatid nitong si Herodes, na si Felipe, ang kanyang, sa kanilang dalawa ay inalis para lamang magkaroon sila ng pagkakataon para maging mag-asawa. Kaya ang dahil sabi po nitong ina na si Herodias, hingin mo ang ulo ni Juan. Mga kapatid, ito po yung madali ang pagtataklob at pagtatabing sa mga kasalanang ginagawa. Parang tayo. Kapag meron po tayong kasalanan, andali po nating hanapan ng paraan para tabingan ang mga kasalanang ito at hindi po makita. Ngunit sa larangan ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, hindi po ito maikukubli. Bakit? Dahil alam ng Diyos kung ano ang nasa sa loob natin, alam ng Diyos kung ano ang gagawin natin. Kaya naman sa yugto pong ito ng ating pong ebanghelyo, napakagandang tignan po ang panawagan para sa atin. Ang pagtawag na magkaroon ng mga panibagong Juan Bautista na maninindigan at magsasabi kung ano ang katotohanan. Ngayong panahon, kulang na kulang ang mga propeta. Bakit? Tignan mo nga sa social media, nagkalat ang kasinungalingan, ang katotohanan, binabaluktot, ang daming scammer. Bakit kailangan tayong manloko para guminhawa? Bakit kailangan nating balaktarin at i-present ang hindi totoo para lamang makamkam natin kung ano ang nais natin? Mga kapatid, sa huling yugto ng buhay natin, maninindigan tayo at haharap tayo sa Diyos at titignan kung ano ang pinahayag natin. Kaya naman sa araw pong ito, tinatawagan po tayong maging propeta. Propeta ng katotohanan, propeta na nagpapahayag kung ano ang sinasabi ng ating banal na kasulatan. Sabi ko nga po, ito po'y pangangailangan natin.
Bakit po? Kasi sa ating pong kalagayan, makikita po natin, maging ito man ay lipunan, maging ito man ay pamilya, maging ito man kahit nasa simbahan, tayo ang lahat na gumagampan sa buhay nito. Kaya naman para po sa ating naririto, sinasabi po sa atin, halina manindigan sa kung ano ang katotohanan nang magkaroon po tayo ng tinatawag na kapayapaan. Most of the time, iniisip po natin, kaya hindi nga ako nakikialam dyan Kasi magugulo pa yan Kaya hindi naman ako nagsasabi ng totoo. Hayaan mo sila na lang nang mag-away-away. Pero sandali lang po. Mentras tinitikom po natin ang ating bibig at hindi tayo nakikiisa para magkaroon ng tunay na pagpapahayag ng katotohanan, walang mangyayaring kapayapaan. Kaya sa araw pong ito, kahit na po si San Agustin, ano po ang sabi niya? Ang pag-asa ay may 2 anak. Ano po ito? Ang tinatawag po nating anger at ang courage. Bakit po sinabi ni San Agustin to? Sinasabi niya po na ang pagpasa, bago mo makamtan, nandoon po ang tinatawag na pagkagalit. Pagkagalit sa isang sistema na umiiral, nakabaluktutan, pagkagalit sa isang bagay na hindi makatotohanan. Ngunit mayroon tayong courage. At ang courage pong ito ay manindigan at ipakita kung ano ang tama. Nang sa gayon matapos po na yung makita ang mga bagay na ating inaayawan, narito ang katapangan upang makamtan natin ang tinatawag na tunay na pag-asa. Sa bandang huli ng buhay po natin, babalik po tayo dito sa sinasabi natin. Mapayapa ang buhay kapag alam mong nagsasabi ka ng katotohanan. Payapa ang puso mo kapag alam mong ginagawa mo ang tama. At higit sa lahat, wala kang ikahihiya at kahit dumating ang takdang panahon, nahaharap ka sa Panginoon, alam mo na ginawa mo ang tama. Sa araw pong ito, hayaan po nating tayo ay maging tulad ni Juan Bautista, magpapahayag ng kapayapaan, magpapahayag ng katotohanan, nang sa gayon ang buhay natin maging mapayapa, tulad ni Juan Bautista na sa kabila ng pagpugot sa kanyang ulo, nanatiling wagas at dalisay ang kanyang puso para sa paghahari ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay dahil sa pagkabatid natin sa ating misyon sa mundo na maging mga propeta. Manalangin tayo sa ating pagmamahal sa Ama na gawin tayong tapat sa ating bukasyon, ating tugon. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang simbahan, naway may tapang natuparin ang kanyang propetikong misyon na ipahayag ang ebanghelyo ng walang takot o kompromiso. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway magkaroon ng budhing matatag na nakabatay sa katapatan at moralidad. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang ating pamayanan, naway manindigan at magsalita para sa katarungan at dignidad ng mga tao. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Tayo naway hindi panghinaan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay, bagkus higit na maging matatag sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga ito. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway pukawin ng sigla ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista,
Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Diyos naming makapangyarihan, pinagpala mo kami ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. May alay nawa namin ang aming buhay paglilingkod sa iyo sa magitan ng aming pangangaral at buhay. Inihiling namin to sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Nalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumikha ang aming paghahain ngayon ng mga alay, pagkaloob mong tuwid na landas, pinangaral ni San Juan sa ilang at sa dugo niyang dumadanak, ang matapat niyang tinataktakan at tinatakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga ng pinili mong kanyang manguna, ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang siya iyong itinatangi at sa ligaya ng marami siya naging saksi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta siya ang naghayag na narito ang kordero sa lahat ng magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumaganap, ang nagpapabanal sa tubig na nag-utos magbinyag, na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya ay dumanak. Kaysa ng mga anghel nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan kay sa magitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banalang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyon, iabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo. Lahat ng mga pari, mga religyoso, diakono at intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si Jose. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang noon namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa dagubili ng nagagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Kristo, pahayag natin ng lakas loob. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dalhin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ngayong pinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan at tagapagbinyag na si San Juan. Ipagkaloob sambahin naming inilalahad nitong buhay at igagalak namin lalo ang pagganap nito araw-araw. Sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Panalangin sa poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa magitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo din ang mga daladala nilang imahen, dasalan, sampunang kanilang mga panalangin. At sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sila'y binyagan, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inilahati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iwalhati ka namin.